Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. This program is brought to you by Fresh Mineral Water. Stress ka na ba sa pang-araw-araw mong gawain kasabay ng init na panahon? Mag-refresh! Mineral water! Woo! Refreshing! Refresh mineral water. Every night in my mind, I feel the perfume of the skin. Baby, I won't deny you're the lady of my dreams. Yeah, my life, where you push me slowly up and down. Baby, let Magandang araw mga kababayan. Sa espesyal na ulat nito, ating silipin ang mga plano at pangarap ng ating bansa para sa mas maunlad at mas katarungang kinabukasan. Tatlong mahalagang balangkas ang nagsisilbing gabay sa kaunlaran ng ating Pilipinas: ang Sustainable Development Goals and Philippines Development Plan 2023 hanggang 2030 at ang pangmatagalang ambisyon ng ambisyon nating 2040s. Alamin natin ang ibang detalyeng balita na hatid ng ating kabayan, Jan Patiño, magbabalita. Salamat sa bayan. Noong 2015, Pagdaan Pilipinas kasama ang iba pang mga bansa sa layunin ng United Nations Sustainable Development Goals o SDGs. 17 layunin na naglalayong wakasan ng kahirapan, isulong ang edukasyon, kalusugan, pagkakapantay-pantay at pangangalaga sa kalikasan bago sumabit ang taong 2030. Sa Pilipinas, isinasakatuparan ito sa pamamagitan ng mga programang gaya ng Fortis, Universal Healthcare at mga proyektong pangkalikasan at pang-edukasyon. Layunin itong iangat ang kalidad ng buhay ng bawat Pilipino saan mang tao ng bansa. Salamat sa iyo, Jan Patiño. Samantala, bilang tugon sa kasalukuyang hamon ng panahon, inulunsad ang Philippines Development Plan 2023 hanggang 2030, ang medium-term na plano ng pamahalaan para sa pambansang pag-unlad. Alamin ang ibang detalyeng balita na hatid ng ating kabayan, Rafael Jan Mesa, magbabalita. Salamat kabayan, at narito po tayo at silipin na ang layunin ng ating planong ito na palaksin ang ekonomiya, makalikha ng trabaho, bawasan ang kahirapan, at isulong ang digital transformations. Kasama rin dito ang pagpapalawak ng infrastruktura, food security at modernong teknolohiya upang mas maging matatag at inklusibo ang ating lipunan. Isinasaalang-alang nito ang mga layunin ng SDGs at ang sinusulong ang kapakanan ng bawat Pilipino, mula kanayunan hanggang kalungsuran. Maraming salamat. Back to you. Salamat sa iyo, Rafael Jan Mesa. Samantala, ang mas malawak na pangarap ng bansa ay nakasaad sa ambisyon natin 2040, ang isang pangmatagalang ambisyon para sa Pilipinas. Alamin ang ibang detalyeng balita na hatid ng ating kabayan, Jonalyn Nico, magbabalita. Maraming salamat, kabayan Mark Feb.
Samantala, layunin ng ambisyon natin 2040 na ang bawat Pilipino ay magkaroon ng matatag, maginhawa at panatag na buhay. Isang tahanan para sa pamilya, matatag na hanap buhay, di kalidad na edukasyon at serbisyong pangkalusugan at isang ligtas na payapang pamayanan. Ito ang gabay ng bawat administrasyon mula 2016 hanggang 2040 upang masigurong tuloy-tuloy ang kaunlaran ng bansa. Maraming salamat. Balik sa iyo, kabayan. Maraming salamat kabayan Junalyn. Samantala, ang SBD Philippines Development Plan ay ambisyon natin 2040s ay isang hakbang patungo sa kinabukasan na ating minimithi. Ngunit, ang katuparan nito ay nakasalalay sa pagkakaisa nating mga Pilipino. Samantala, alamin natin ang ibang balitang detalye na hatid na ating kabayan, Angelica Arupano, magbabalita. Salamat kabayan. Ang SDG o Philippines Development Plan at ambisyon natin 2040 ay isang hakbang patungo sa kinabukasan ng ating mundo. Ngunit ang katuparan nito ay nakasalalay sa pagkakaisa nating mga Pilipino. Sama-samang pagkilos at pangarap ng isang maunlad na Pilipinas ay hindi malayo sa realidad. Ako po si Angelica Orpano, Balitang Bayan. Maraming salamat at mabuhay ang Pilipinas. Magandang araw, bayan. Ngayong araw, tatakayin natin ang kalagayan ng edukasyon dito sa loob ng WPU kung paano tugunan ng SDGs Quality Education ang pagbibigay ng exclusive, equitable at hindi kalidad na edukasyon para sa lahat. Tungayan natin ng ibang detalye kasama si Junalyn Nicop. Kamusta dyan, kabayan? Maraming salamat, kabayan John Paul. Samantala ako ngayon ay nasa harapan ng Administration Building ng Western Philippines University. Bilang isang state university, nagsisilbing sentro ng WPU ng accessible education lalo na sa mga estudyanteng mula sa malalayong bayan ng Palawan. Bukod sa akademikong kaalaman, isinusulong din ng universidad ang values ng sustainability, community involvement at innovation, mga pangunahing prinsipyo ng bilang estudyante ng WPU po, hindi lang ako basta-basta natututo sa mga tinuturo sa amin, hindi lang ako basta-basta natututo sa mga nababasa ko sa libro. Natututo rin po ako bilang isang individual sa pamumuo yung pagkatao ko, lalong-lalo na sa mga pinagdadaanan ko namin ng mga estudyante. Mas nagiging matatag po kami sa mga nararanasan namin, and doon ko po na sa sarili ko na mas nagiging better po ako araw-araw sa mga nangyayari sa amin. Thank you. Sa panahon ngayon, hindi na sapat ang basta makapag-aral. Dapat edukasyon ay may saysay, may layunin at may direksyon. Sa Western Philippines University, sinisikap namin gawin itong realidad para sa sarili, para sa bayan at para sa mundo. Ako po ang inyong tagapag-ulat, Junalyn Nicop. Balik sa iyo, kabayan John Paul. Ang tapat, balitang sapat, lahat ilalantad sa inyo'y nararapat. Ito ang himpilang publikong administrasyon.